Hi guys, this is Checha Santos and welcome to another travel vlog. Ayan, so mapapansin nyo, nandito ako sa aking car. So quick time check, it is now 4 a.m. Ayan, so usually nagagrab ako papuntang airport. So this time, magkokotse ako, magdadala kami ng kotse papunta sa, ayan, so yung kakaiba ngayon is, we will be going to the Clark International Airport. Ayun. So, first off, saan muna kami pupunta? Right? So, this time, we'll be going to Taiwan. Ayan. So, specifically, typically, di ba, pag Taiwan, pupunta muna yung Taipei. Doon ka muna first time. So, this time, I want to explore yung ibang parts naman ng Taiwan. So, specifically, we will explore this time, this trip, Taichung naman, which is nasa central Taiwan siya. Ayan. So, sa Clark, bakit doon namin pinili na lumipad this time? First is, nandun actually yung flight or yung airline na gusto namin sakyan, which is Starlux. Ayan. So, sa mga hindi pa familiar sa Starlux, this is actually a new and up-and-coming Taiwanese airline. So, ang background nito is yung dating, I believe, CEO or high-ranking position ng Eva Air. Basically, nag-resign siya, umalis siya ng Eva Air to form his own company, which is yung Starlux ngayon. So, yung first experience namin dito is, I believe back in 2023, nagkaroon kami ng trip to Taipei. Sobrang na-impress talaga kami. Sobrang lahat bago yung planes. Even for an hour and a half flight going to Taiwan, they serve talaga full service meals. Kasi typically pag short flight, usually snacks lang yan or parang rice meal lang na maliit. Ito talaga full service. Second is actually nakuha namin siya. Nagkaroon ng promo si Starlux and BDO na pumapatak na lang na nasa, I believe, around 7,500 pesos round trip ticket to Taipei. Right? So imagine nyo yun, sobrang you get the full service benefit, tapos very competitive pa siya dahil sa sale, right? So parang mas mura pa siya sa Cebu Pac kasi siguro pag nag-sale yung Cebu Pac mura, but for a Taipei flight, sobrang sulit na nung 7,500. So ayun yung background dahil kaya tayo pupunta sa Clark. So ang drawback lang nun syempre is that especially for me na taga Metro Manila, it will take talaga 2 hours going there. The good thing is that na-check ko na rin, pwede ka magdala ng kotse and I believe 250 pesos lang per night ang overnight parking nila. So hindi pa to katulad nung sa NAIA ngayon na 600 or 1,200 ang kanilang overnight parking. So kung may kasama ka naman, so this time I'll be coming with my partner. So kung may kasama ka naman, sulit na rin talaga yun. So yun lang. So later, papakita ko sa inyo yung Clark International Airport. So far sa mga nakikita ko, sa mga vlogs, napakaganda niya. Kaya gusto ko rin siya matry. Sobrang modern na yung Clark International Airport. So yun yung gusto kong itry this time. Ayun, watch out na lang doon sa mga next updates ko and thank you so far sa mga lahat ng mga nanonood or kung may nanonood man ng mga vlogs natin. But sana may mga nakukuha kayong mga some information. I know na medyo sometimes random. I just started this vlogging din, di ba? And I just want na, kasi I really love traveling. So sayang naman siguro na may opportunity na to share yung mga nalalaman ko and hopefully may mga natututunan din kayo. Ayan. So, ayan lang guys and see you later. Bye!
Hi guys! Ayan, so done na tayo sa check-in process and dumaan na rin tayo sa may immigration. So now we are here at the Plaza Premium Lounge. Ayan, so actually after ng security and immigration, maglakad lang kayo ng konti sa duty free. Makikita nyo na yung Plaza Premium Lounge. So papakita ko rin sa inyo sa mga videos kung gaano kaganda dito sa Clark International Airport. So medyo malayo lang. So sabi ko nga it took us around 2 hours din by car para pumunta dito. Pero tingin ko sobrang worth it dito kasi sobrang walang pila, sobrang konti yung tao, sobrang ganda ng airport. Lahat ng process it was smooth. So in terms of our airline, sabi ko nga 'di ba, we are using yung Starlux. So, make sure lang sa mga airline na to, bale, 3 hours before lang siya nag-open yung check-in nila. So, kung masyado ka rin maaga, hindi ka rin makaka-check-in. So, mag-aantay ka rin. Ayun, so, sobrang smooth ng process all throughout. So, ngayon naman, nandito kami sa Plaza Premium Lounge. Ginamit ko yung benefit ng isang credit card ko using yung MasterCard travel pass or powered by Dragon Pass. So ina-accept dito yung Dragon Pass. So check nyo na lang kung ano yung mga pwede dito like lounge key or priority pass. So far, may mga konting food naman sila for breakfast. So okay din kung hindi pa kayo nakakain. And mahaba pa kasi hintayin namin mga 2 hours pa. So we opted na mag-lounge na lang para at least comfortable yung pag-aantay namin. Ayun, so ang flight naman namin is 10 a.m. Going to Taipei. So meron pa kami mga 2.5 hours para mag-intay. Ayun. So yun, next update na lang natin siguro kapag nandun na tayo sa Taoyuan International Airport. So for now, kain muna kami dito and mag-rest and see you guys later. Hi guys! Nandito na tayo sa arrivals hall ng Taoyuan International Airport. So ang bilis lang ng flight. Nakakatawa kasi manggaling sa Clark, sobrang on time kami umalis, nag-take off. At nakarating kami dito, I think 11:40, so 20 minutes ahead ng schedule. Ang flight time lang dito is 1.5 hour lang. So yun, mabilis talaga yung flight papunta dito and nakatulong siguro na wala namang air traffic. Yan. So, nakuha na namin yung aming baggage and dumaan na kami sa immigration process. So yun, as you know, visa-free pa rin ng mga Filipinos dito that will stay up to 14 days. Ayan. So, ano na yung gagawin natin? So, sabi ko nga sa inyo, pupunta tayong Taichung. So, for that, sasakay muna tayo ng MRT papunta sa Taoyuan HSR or their high-speed rail station. And doon tayo sasakay papuntang Taichung naman. So, medyo mahaba pa yung pagdadaanan natin. For now, ang gagawin natin is first, of course, magpupunta tayo sa Taiwan, the Lucky Land. So, maganda kay Taiwan, in-extend nila yung kanilang perks dito sa mga tourists nila. So, by raffle yun. So, may chance kayo manalo ng 5,000 new Taiwanese dollar to spend on accommodation or pwede nyo rin gamitin sa mga store, shops like 7-Eleven. So, sobrang maganda siya kung manalo tayo. So, later, check natin yun. And then, next would be maghahanap tayo ng ATM dito to withdraw cash. Ayun. So, unfortunately, hindi pa siya ganun ka-cashes, especially if plan nyo mga night market kasi doon talaga kilala yung Taiwan, which is their night market. So for that, medyo malaki pa rin talaga i-withdrawin natin using our GCash card. So maghahanap na lang tayo ng ATM machine dito. And lastly, in terms of internet, maganda naman is naka-eSIM na kami. So wala na kaming kailangang i-pick up na Wi-Fi here or ibabalik pa namin. So maganda, naka-eSIM na kami.
and dalawa naman kami. So mag-i-internet sharing lang kami. So ayun, check muna natin ang ating luck sa Taiwan The Lucky Land. Sana manalo tayo ng 5,000 NTD. So check natin. Tatry na natin yung ating luck sa Taiwan The Lucky Land. So nag-register tayo dito. So dapat gawin nyo siya days before. Hindi pwede nyo gawin upon arrival. So mangyayari is magkakaroon kayo ng QR code. So make sure na i-save nyo yun. Tapos i-check nyo, i-scan nyo lang dito yung QR code para makita nyo kung nanalo kayo. Ayan. So let's see kung nanalo tayo. Ayan. So, ayan. Dito tayo sa may iPad. English. Start. Ayan. Scan the QR code. Ayan. Okay. Start. Yay! Nanalo ko! I won! Ayan, so nanalo tayo. So pupunta tayo sa counter and we'll present our passport. Yay! Ayan guys, nanalo na naman tayo ng Taiwan The Lucky Land. Sobrang swerte. Actually, back in 2023, nanalo rin ako nito. This is worth 5,000 NTD. So, ano siya, bali para siya yung beep card or reloadable na may laman na 5,000 NTD. Alam ko you can use this sa train na. And last time I used it sa 7-Eleven and sa mga pampasalubong. So, ang laking bawas na rin ito sa mga day-to-day gastos, especially mga day-to-day na mga supplies nyo like water, coffee, snacks. Sobrang nakakatuwa. Ayan. So, make sure na talaga mag-register kayo before going to Taiwan. Kasi sayang din kung manalo kayo. Malaki rin yung 5,000 NTD. So, that's roughly around 8,000 to 9,000 pesos ngayon. So, ayun. Enjoy namin to. Bye! Ayan guys, dito lang sa may arrival hall. Dito kami magwi-withdraw sa may Megabank ATM. Medyo mahaba lang yung pila kasi sabay-sabay. Ang ganda naman dito is katapat niya na yung escalator pababa to MRT. Ayan, so pag pupunta kayong Taipei or high-speed rail, dyan kayo sasakay. Doon na kami mag-withdraw doon sa ATM. Sobrang ang haba ng pila. So, nag-withdraw kami ng mga 7,000 NTD. So, for 2 persons na yun. Kasi ilang days lang naman din kami dito. Pero kailangan talaga may cash ka. Especially sa pag-reload sa mga MRT or yung EC card na gagamitin nyo. Or parang beep card nila for their transportation. And bukod doon, sa mga night market, talagang halos puro cash lang ang tinatanggap doon. So, ayan. Hanapin nyo lang yung escalator papunta sa basement 2, tapos may mga sign naman papunta sa MRT. Ayan, so hanapin na natin yung platform. Guys, so pag mahaba yung pila sa ATM dun sa first floor, baba lang kayo sa basement 2. So, ang dami kasi nakapila doon. Dito walang pila. Ayan guys, so pasok na tayo sa MRT nila. So, for the HSR Taoyuan 1 station, platform 1, ayan, so meron na akong EC card, yung napalanunan natin. Gagamitin natin to. Ayan, so try natin. Ayan, wow, may 5,000 pa. Guys, nakalabas na kami dito sa may Taoyuan HSR MRT station. Actually, dito rin mo matatagpuan yung sikat na Gloria Outlet. So, kapag kumanan ka dito, nandito na mismo yung entrance. Meron na rin siyang bridgeway na pwede mo nang puntahan. So, yung iba, pag maaga yung flight nila, dumediretso na rin sila dito. Kasi siguro mga 1 hour din to the city. So, sayang naman kung lalayo, pupunta ka muna ng Taipei. Pero kami, since pupunta kami ng Taichung, pupunta muna kami sa may Taoyuan HSR station. Ayan, so sa kabila lang din siya. So marami namang signs din dito. So sa exit 1, ayan. So makikita nyo na HSR Taoyuan station exit 1 and mag-elevator tayo.
Ayan, so lakad lang, dire-diretso, pababa. Tapos nandyan na yung Taoyuan HSR Station. Hi guys, ayan, nandito na kami sa wakas sa Taoyuan HSR Station. So sobrang hulas talaga, ang daming pasikot-sikot. So from airport, nag-MRT pa kami. Tapos since nasa second floor yun, ang daming mga elevators. So nakakapagod, especially if marami kayong luggage. So at least na ngayon, nasa last leg na kami. So maghahanap na lang kami at magbubook kami ng tickets from Taoyuan to Taichung. So time check, it's already almost 2 o'clock. So mga 40 minutes din yung time na from Taoyuan HSR to Taichung HSR. Tapos siguro magta-taxi or cab na lang kami papunta sa hotel. Ayan. So siguro makakarating kami mga 3 to 4. So talagang ang haba din talaga para makarating sa hotel, nakakapagod kasi hindi rin ganun kalamig yung panahon ngayon. Ayan. So hanapin muna natin yung ticket booth and pakita ko sa inyo paano tayo mag-book ng HSR ticket. Ayan guys, so pag nandito na kayo sa Taoyuan HSR Station, hanapin nyo lang itong mga metal machine na to. Napakadaling bumili ng ticket from here kaysa pumila pa kayo dun sa counter. Saka may English din siya, so very user-friendly siya. So check natin. Ayan, click mo lang yung English. Okay. So 40 minutes din siya. Okay na meron kang seat kasi mahirap tumayo for 40 minutes. So let's pick reserve seat. And then one way. So pwede ka na rin bumili ng round trip. So for example, yung pauwi mo naman ng Taoyuan, pwede mo na rin bilhin dito. Ayan, so pwedeng round trip or one way. So check natin yung one way price. So one way, pili mo muna yung departure station, which is nandito tayo sa Taoyuan. And then from Taoyuan, pupunta tayo sa Taichung. Ayan, so ilang adults? So pili natin one. Then confirm. Ayan, so meron ditong outbound date, which is today yung default niya. So papakita na niya sa inyo kung ano yung mga available time schedule, duration, and also yung class type. So yung standard, pag clinic mo yung standard, ayan, 540 NTD lang yun, right? So yan yung one way. Ayan, so ito, makita mo na yung train number, Taoyuan, anong oras aalis, at anong oras kararating sa Taichung. Ayan, so pag kinonfirm mo, ayan, pwede mo ditong gamitin yung ayan, Visa, Mastercard mo. So kung may GCash card ka or credit card, pwede mo lang itap dito, tap to pay. Ayan, so after niya, magde-dispense siya ng ticket. Ayan guys, so pinakita ko sa inyo paano mag-book ng HSR ticket using the vending machine. So makita nyo napakabilis lang, diba? Instead na pipila ka pa dun sa ticket booth and pwede naman yung mga Visa or Mastercard debit or credit card nyo. So wait lang kami dito ng train. So since marami naman tayong oras pa, binook ko na rin dito yung HSR ticket natin pauwi naman. So yun lang, waiting lang kami dito and relax muna kasi yung weather medyo maaraw ngayon. Well, I'm not complaining kasi last week bumabagyo nga dito. So mas nakakatakot yung bumabagyo at baka makancel ang mga flights or bumaha or whatever. Waiting na lang kami and so pakita ko sa inyo later yung train na sasakyan natin. Actually, pag nakapag-Japan na kayo and particularly Shinkansen, makikita nyo talaga na parang doon talaga nila kinuha actually. Pati yung yung upuan mismo. Pati nga magkamukha din yung sinakyan ko dating Shinkansen from Nagoya to Tokyo. Parang same yung mga upholstery ng upuan. So, syempre yun, very much aligned naman talaga din ng Taiwan to Japan. Kaya magugulat ka na lang din talaga, 'di ba, sa ganitong small country na napaka-progressive. Ang ganda ng transportation system. Biro mo may high-speed rail na ilang kilometers yung Taipei to Taichung, Taichung to Kaohsiung. So well-connected yung 3 major hubs nila. So nakakatuwa and ito naman yung purpose talaga bakit tayo nagta-travel. Para makakita, ma-widen yung perspective mo na hindi ka lang nakakita mo yung Pilipinas, diba? Nakikita mo pala na sa mga ganitong bansa pala napaka-progressive, ma-empower ka to travel, hindi ka lang nakatali doon sa kailangan mag-grab palagi kasi walang train or palaging traffic, diba? So yun naman yung kagandahan nung nagta-travel ka sa mga ganitong bansa. And honestly, kung tatanungin niyo ako,
Taiwan, I would say, is siguro siya na ngayon yung marerecommend ko for any first time traveler. Why? First is yung Four Seasons, 'di ba? Malapit lang siya, 1 hour flight. So that's a plus, 1.5 hour lang yung flight. Second is, syempre sa ating mga Pinoy na gusto maka-experience naman na medyo mas malamig, na Baguio weather, pwedeng-pwede dito. Siguro pumunta ka ng Taipei ng mga February. Sobrang presko yung panahon. And third, mas mura yung food talaga. So yan, makikita nyo sa mga susunod na vlogs kung hindi naman di ko naman sabihin mura, di ba? But it's really affordable compared to, say for example, Hong Kong. Kasi nung nag-start ako mag-travel, Hong Kong was the go-to place. Kasi ang daming flights din, gano'n. Tapos at that time, very, affordable pa naman din talaga yung food and hotel. But now, hindi na talaga masyado. So ayun, talagang Taiwan. Ayan, ang dami ko nang nasabi kasi nga ang tagal ng train. But hopefully, may nakuha rin kayo doon sa mga sinasabi kong yun. And mapakita ko pa sa inyo in the next days kung bakit binabalik-balikan ko rin talaga tong Taiwan. Other countries dito sa Southeast Asia or East Asia, dito sa part of our world. Ayun lang. Sige, sakay muna kami ng HSR and hopefully makapunta na kami ng Taichung ay makapag-check-in na rin soon at makarest. Ayun, see you guys later! Dito na tayo sa Taichung Station. Finally, nakarating na tayo after 40 minutes. So ngayon, bababa lang kami sa platform and maghahanap na lang kami ng taxi or mag-Uber na kami to our hotel. Ayan. So, ang haba ng ating journey towards here pero sobrang sulit naman. And nakakatuwa na again, matatry ko tong kanilang high-speed rail. So, definitely ito lang train mismo. Magandang experience talaga even for first-timers. Ayan. So, sa mga may gusto rin mag-Taichung, ayan. So, alam nyo na, pwede kayong mag-HSR or high-speed rail train from the airport to Taichung. Hi guys! Ayan, finally nakapag-check-in na tayo dito sa ating hotel. Ang pangalan ng hotel natin is Hotel East Taichung. Ayan. So, located siya actually dito sa may Central District, dito sa may Central District ng Taichung at malapit siya sa may Taichung TRA Station. Ayan. So far, pagkapasok ko, first impression ko is newly renovated tong hotel talaga kasi makikita mo yung design niya is very modern, very aesthetic. Itong binook namin na room is for two. This is a deluxe twin. Ayan, so papakita ko, tingnan nyo naman dito sa may entrance. Yan, tingnan nyo yung wall na to, talagang brick siya. Tapos modern siya with the modern touches. So dito sa may pagpasok mo, ayan, hindi siya ganun kalaki. So this is 20 square meters. So pagpasok mo, merong full size mirror. At ayan, meron lang maliit na area na dito na natin lalagay yung ating mga luggages. So hindi siya ganun kalaki. Enough lang siya for 2 people. So maganda naman dito is kahit maliit yung space niya, meron siyang long table here. Oh. So marami kayong pwedeng mapatong ng mga gamit dyan or mga skincare, mga pinamili. So very wide yan. And may space sa ilalim at may chair din dito just in case na you need to work. Ayan. So dahil hapon ngayon, nakasara yung mga blinds. And so makita nyo dahil deluxe twin siya. Actually hindi to single bed eh. So parang dalawa siyang double bed na malaki, medyo malaki rin siya. Ayan, so tingnan nyo talaga guys, very aesthetic siya. Tapos may mga outlet. So dito yung outlet nila, same din sa Philippines. May mga outlet dun sa mga side table. Even dito sa gitna, meron ding mga outlet. So ayan na, so maganda yan kasi pag marami kayo, syempre kailangan nyo for charging.
right? Tsaka tip ko rin is magdala kayo ng extension cord just in case na marami kayong i-charge. Ayan, so ganyan lang yung room. Ito na mismo yung bedroom. Tapos maganda dito is nakaseclude yung toilet and also yung shower area. Ayan, so bubuksan natin. So ito ang ganda oh. Very modern, frosted glass lang siya. And then ito yung iyong sink and faucet. Syempre meron ding mirror. Ayan. So yan o, subway tiles yung kanyang design. Very modern. Tsaka concrete finish. Tapos medyo malaking size na toilet. Very modern din yung tiles sa sahig. At ito yung gusto ko dito. Ayan o. Ang laki ng enclosure area ng shower. Ayan. So bukod sa shower, ayan, may shower head ka dyan. Ayan. So meron yung faucet dito. At syempre, meron din silang kasama na, what's this? Shower gel and conditioner shampoo. Ayan. So hindi nyo na kailangan magdala, diba? At least yung shower gel. So maganda dito, kahit napakaliit ng hotel, napagkasya niya to, oh, yung maliit na bathtub dito sa may banyo. Ayan. So, very aesthetic lang siya and ayan ang ganda. And ang maganda dito is very affordable. I think na-book ko lang to around 5,000 per night sa Agoda for 2 persons ayun. So talagang sulit na sulit. Ayan, so may kasama na rin siyang hand wash dito. Siyempre may mga glasses for toothbrush, for brushing your teeth, and ayan, may hair dryer din or blower, saka hand towels na kasama. Ayan, so also yung cleaning nila, daily rin dito ka. So hindi siya katulad ng ilang hotel na parang dalawa lang over your stay, diba? So yun lang guys, oh. Yun lang gusto ko talaga i-feature. Napakaganda niya. So we'll be staying here and we'll be relaxing first. Ayan guys, so medyo nakapag-freshen up na kami dito sa aming hotel. Medyo pagod pa rin pero syempre ilalaban na rin natin. Dahil ang pupuntahan nating next is the biggest night market daw dito sa Taiwan, which is the Fengsha Night Market. Ayan, so chinek ko lang sa Google Maps. Based dito sa pinagsasayan namin here sa, I think sa East Central District ng Taichung, it will take around 30 to 40 minutes na bus. Nakita ko meron naman malapit na bus stop sa amin. Pero yun nga, yung napansin ko dito and sa mga nababasa ko rin na mga Reddit online na yung nasa Google Maps, hindi rin daw ganun ka-reliable yung schedule. Kasi most of the time, delayed din yung bus and all. So, I think yun yung magiging challenge natin dito sa Taichung. Kasi, wala akong nakita na parang subway din na dito. I think meron silang local train but it's overground and parang mas dumadaan siya sa mga highway. So, the main means of transportation here is through bus or unfortunately, baka magta-taxi na rin. Kung talagang, yun nga, dahil nga sa schedule, baka every 30 minutes yung mga bus and all. So, be prepared for that. Ayan. So, ngayon, nag-prepare na kami, nakapag-freshen up na kami. So, we'll now head to the Fengsha Night Market. Ayan. So, kakain tayo sa ating day 0 this Taichung. So, laban na natin to. Ayan. So, see you guys later. Dito na tayo sa Fengsha Night Market. Ang sinabi nilang pinakamalaking night market dito sa Taiwan. Ayan, so iikutin lang namin ngayon. So for your information, nung Taipei na rin kami, na-try na rin namin yung pinakasikat na Raho Market. So check natin to kung bakit siya pinakamalaki. Pero malamang hindi na namin maiikot to kung sobrang laki niya. So titingnan lang namin yung ano yung mga food dito, kung may mga unique pa dito or kakaiba or may mga similar din from sa ibang mga night market dito sa Taiwan. Ayan, check natin. Ayan guys, so sa bungad niya, actually mix space siya. Hindi siya lahat puro food. Similar siya to if nakapunta na kayo sa Shilin Market sa may Taipei din, na hindi lang siya puro food stall. Dito may mga fashion shop. Actually dito mga may electronic shop. So siguro similar siya to that, Simending, or possible pa nga na similar siya to Shilin Night Market or actually parang Simending din kasi
May mga stores din dito na for clothes. Ayan o, meron pang even ABC Mart for shoes. So meron din dito. Ayan. So pupunta kayo ng Taichung, I suggest na pumunta rin kayo dito. Kasi, kumbaga, nandito na rin lahat, di ba? Kumbaga, not just the food trip but also yung mga possible shopping. Meron na kaming nakita, watermelon shake. So ayan, actually meron din sa pineapple na nasa pinya, 150 NTD. Kasi itong malaki niyang watermelon, 80. Ayan, so try natin to. Ayan guys, bumili na ako. Tingnan nyo, napakalaking watermelon shake, 80 NTD. Ayan. Ganyan siya kalaki. Kasi kailangan natin ngayong summer dito sa Taiwan. Kailangan natin ng sobrang lamig. Ayan guys, meron din dito na variety ng mga mushroom. Ayan, so ginagawa nila dyan, ginigrill nila, tapos nilalagyan nila ng mga powder na pampalasa. Masarap din siya, very meaty, especially yung king oyster mushroom nila. Ayan, pero hindi muna natin tatry ngayon. Ayan guys, dahil mahilig tayo sa mga dumpling, try natin tong pan-fried dumpling for 50 NTD. Ayan, check natin. Ayan guys, so nabili na natin yung pan-fried dumpling na 50 NTD lang. Ayun, so mura siya actually. So 8 pieces siya. Na-try ko na siya kanina. Actually saks lang naman saks lang naman yung lasa niya. Hindi naman siya sarap na sarap, pero di rin naman siya, okay lang siya. Ito guys, oh. Ang lalaki ng scallops with butter. How much? 100 NTD for two. 150 to 100. To 100. Okay. Ayan guys, pinili namin 2 pieces sa scallops, 100 NTD. So ang lalaki na niya na, 3 piraso. Each stick. So siguro nasa 180. So mga nasa 90 pesos isang stick. So mura na yan sa ganyang kalaking scallop. And guys, so ganyan siya kalaki. Try natin. Sobrang bango niya. As in, amoy na amoy yung butter. Try natin. Wow. Ito sobrang sulit to. Pero actually, nung nilasahan ko, hindi ko sure kung totoo siyang scallops ha. Pero kung totoo man to, actually lasa naman siyang totoo. Sobrang sulit siya for 100 yen for 2 sticks. Ayan o, ang sarap po, lambot. Ayan, check pa tayo ng mga ibang food. Ayan guys, bibili naman tayo nitong mga sweet potato products. So medyo mahaba yung pila niya. So dalawa siya. Isang sweet potato balls. Ayan, fried sweet potato balls. At yung isa naman is candied sweet potatoes. Ayan, so try natin kung masarap. Kasi pinipilahan dito eh. Ayan, so guys, try muna natin tong sweet potato balls nila. Ayan, so ganyan siya oh. Ayan. So gawa siya sa sweet potato and may mga hollow din siyang starch. Interesting dito, pag kinagat mo, hollow siya and bouncy sa loob. So check natin kung talaga na-achieve nila yun. In fairness, compared sa binili ko dati, hindi mo masyado malasahan yung sweet potato. Dito, malalasahan mo talaga yung kamote. Ayan, so ito naman, literally, kamote lang talaga siya na talagang malambot yung texture niya, tapos covered talaga siya ng sugar, ng I think brown sugar. So try natin. Ayan, lasa lang ba siyang kamote? Tikman natin. Hindi siya parang kamote kasi malambot yung texture niya. Tapos yung syrup niya parang viscous. Tsaka parang may mga herbs silang ginamit. Okay naman siya. Pero ako, mas preferred ko lang talaga yung sweet potato balls.
Tsaka siguro yung kamote Q natin sa Pilipinas. Pero okay din, try nyo lang. Pero kung ako, yung sweet potato balls na lang itry nyo. Guys, nakita ko na ang aking favorite. Ang scallion pancake. Ayan, so marami silang flavor. Pepper spicy, wasabi. Yung isang buo is 110 yen. Ayan, so bibili tayo niyan. Tatry natin. Ayan, so ito naman ang aking siguro isa sa mga favorite Taiwanese snack ko, which is the scallion pancake. So yung binili naming store, actually mga nakikita ko rin yan sa TikTok na binibilan. So ito yung one whole na bilog is 110 NTD. So nagulat ako, binibigyan niya ako ng 2 pack. Yung pala ganun karami yung isang buo na pag chinap-chop. So pinili ko yung number 1 flavorin nila is yung pepper powder lang. So try natin kung masarap. Mm. 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 You can never go wrong talaga sa fried bread, any fried dough. Tapos ito ang sarap-sarap ng pepper. Medyo may tamis siya. Sobrang crispy. Tsaka manipis lang siya. Buti na lang malaki binili ko kasi ang sarap niya. Fairness.